kaloko na talaga ito ngayon, mga kababayan. Meron pong kumakalat na video ngayon sa social media. Si Vince Dizon po, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, nangyari po ito sa Senado na habang nagkatanungan sa Senado, mga kababayan, at nagpapaliwanag naman itong si Vince Dizon, meron ho siyang nabanggit na iniutos di umano sa kanya ni Mr. President Bongbong Marcos, mga kababayan, na ang pagkakautos po sa kanya, ganito po ang pagkakasabi. Itigil muna natin ang nakawan. O itigil muna natin ang pagnanakaw. Parang ganon, mga kababayan. Meron talagang nakalagay na natin. Meron po kasing subtitle. Nasabi di umano yan ni Bongbong Marcos, itigil muna natin ang pagnanakaw o nakawan, mga kababayan. So, ibig sabihin, totoo nga, ang mga hinala na isa si Bongbong Marcos sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan. Ganun ba yon, mga kababayan? O eto po, panoorin po natin yung video. Dalawang video ho ito. Isang naka-portrait, yung uso pong video sa Facebook na nakatayo. Meron naman pong naka-landscape na pang YouTube naman po na video o sa madaling salita, kuha po talaga mismo sa Senado, mga kababayan. At meron pang naka-courtesy Hindi lang masyado mabasa kasi medyo malabo po, mga kababayan. O ito na po yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Tulungan niyo po akong makinig. Baka kasi mali lang po yung pagkakadinig ko. Puno lang po ng tutuloy yung tenga ko. Baka kayo kalilinis nyo lang po ng inyong tenga, mga kababayan. Mapakinggan nyo pong maigi itong sinasabi ni Vince Dizon. Ito na ho, mga kababayan. Panoorin na po natin. Kayo na lamang po ang humusga. Okay. Sabi ko ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Hinto muna natin ang pagnanakaw. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang paalala para sa mga opisyal at mamamayan na maging tapat sa paglilingkod. Sa gitna ng mga isyung kinahaharap ng bansa, panawagan ito para sa pagbabago, disiplina at pananagutan sa pamahalaan. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Kaya po ngayon, kami po nakikipag-usap na po ngayon sa DNR, sa UP, sa Project NOAA, sa iba't ibang mga tanyag na ahensya na dayuhan tulad ng ADB at World Bank at JICA para po maplano na natin mabuti. Kaya po sa susunod na taon, kapag obviously kailangan na nating mag-invest muli ng malakiang ayun, mga kababayan, itigil muna natin ang pagnanakaw. Bakit nasabi ni Bongbong Marcos na itigil muna natin ang pagnanakaw? Ang tanong, kasama kaya siya sa mga nagnanakaw, mga kababayan? Bagamat ang isa pa sa pagkakaintindi ko po dito sa video na ito, nanawagan siya o hinihikayat niya o pinagsasabihan ni Bongbong Marcos, itong mga opisyal ng gobyerno na itigil ninyo ang pagnanakaw. Ganun dapat yung lingwaheng sinabi niya Pwede ba itigil ninyo ang pagnanakaw? Dapat ganun ba? Kasi ang ginamit niya po,
itigil muna natin ang pagnanakaw. So, booking mga booking mga kababayan na kasama sila sa mga nagnanakaw. Parang ganun ang datingan mga kababayan, di ba? At kung hinihikayat ni Bongbong Marcos etong mga opisyal ng gobyerno na mga magnanakaw sa kaban ng bayan, simple lang eh. Hindi niya na kinakailangan sanang mangumbinse sa mga yan, lumuhod, magmakaawa, makiusap, na itigil nyo na ang pagnanakaw, maawa naman kayo sa bansa. Hindi na kinakailangan yan eh. Batas lang ang kailangan dyan. Batas. Lumikha ng batas. Bagamat meron na tayo noon, bitay, no? Hindi ko lang alam kung kasama doon yung mga kawatan sa gobyerno, baka sa mga heinous crime lang ngayon, no? Amendahan na lang yon, ibalik yon para matakot, hindi, sigurado, hindi na kinakailangan pag magmakaawa, makiusap ni Marcos na itigil ninyo ang pagnanakaw. Tuloy, nasabi pa ni Vince Dizon na itigil natin ang pagnanakaw. Malikot yung imahinasyon natin, mga kababayan. Hala! Natin. Kayo pala magnanakaw. Booking kayo ngayon. Ayan. Parang ganun kasi ang datingan mga kababayan no? Hindi ko alam kung inaantok lang itong si Vince Dizon habang sinasabi niya. Walang tulog mga kababayan, kaya hindi masyadong gumagana yung kanyang pag-iisip para yung ilalabas na kanyang bibig ay hindi magkaroon ng katanungan o paghihinala ang ating mga kababayan. Di ba ga? Sa unang pagdinig natin, itigil natin ang pagnanakaw. Maliwanag na nagkaroon nga ng nakawan, di ba mga kababayan? Pero kung lalaliman po natin yung ating pagkakaintindi, parang nanawagan lang si Marcos na hindi natin alam, baka mali ang pagka-deliver nitong si Vince Dizon. Sa bagay, si Marcos, mali-mali din man niya magsalita. Mga kababayan, nagbabasa na nga lang yan, mali-mali pa eh. Tuloy, yung ating mga kababayan, mas lalo pong naghinala. Totoo nga. Nagnakaw nga sila. Pinahihinto nila yung nakawan eh. Ayan na. Bagay, mga kababayan, matagal na po yung hinala ng ating mga kababayan na si Marcos, magnanakaw. Mula sa ama hanggang sa junior, di umano, magnanakaw. Napakarami nagsasabi yan eh. Di ba? Hindi lang mga vlogger, kundi maging mga dating politiko o mga naging kandidato, tumakbo, pero natalo. Yan ang isa sa mga sinasabi nila na magnanakaw, di umano si Senior Marcos at Junior Marcos, mga kababayan. Lalo na nung mabanggit ito ni Vince Dizon, tumpak. Ngayon, sa napanood nyo pong video, mga kababayan, tatanungin ko po kayo, naniniwala ho ba kayo na tugma ang sinabi ni Vince Dizon? Pag-comment. Okay, isunod ko po itong isang balita, mga kababayan. Si Auntie Claire, nagmamakaawa na po. Kulang na lang lumuhod siya, mga kababayan. Nakikiusap din siya sa ating lahat. Hindi ko alam kung inutusan siya ni Bongbong Marcos o baka inisyatiba niya lang ito, mga kababayan. Ito po yung video. Panoorin po natin. Kawawa naman itong ali na to. Nagmamakaawa na, kulang na lang lumuhod. Lumuhod ka muna para sundin ka namin. Tapos, humingi ka ng tawad kay BP Inday Sara. Magka-public apology ka para sundin namin itong kagustuhan mo, Auntie Claire.
O ito po yung video, panoorin natin. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. So ayun na nga mga kababayan. Nakiusap na si Aling Claire. Tulungan daw po natin ang Pangulo. Auntie Claire, eto kung pagtulong sa pagtulong lang ang pag-uusapan, Auntie Claire, tumulong na po kami sa kanya. Nung ibinoto namin siya, nung 2022 halalan tumakbo siyang presidente, katandem si Inday Sara, binoto na po namin siya. Pagtulong po ang tawag doon, Auntie Claire. Ikaw, hindi mo man siya tinulungan dahil hindi mo man siya ibinoto. Dahil ang binoto mo, si Leni Robredo. Hindi ka maka-DDS pero kakamping ka. Ang ibinoto mo, si Leni Robredo. Tumulong kami kay Bongbong Marcos. Tinulungan namin siyang manalo. Kasi ang buong akala namin, babawiin niya yung napakabahong pangalan nila na dinungisan ng mga dilawan. Pinaratangan sila ng kung ano-ano. Kasama na dyan ang pagiging magnanakaw, diktador, berdugo, at kung ano-ano pa. Akala namin ganun ang gagawin niya. Lilinisin niya ang pangalan nila at maglilingkod siya ng tapat sa taong bayan. Pero anong ginawa niya? Pag-upo niya, Auntie Claire, pina-abolish niya ang PACC. Na yun sana ang magiging bakod, rehas, gwardya ng Kabanang Bayan. Ngayon, wala nang bantay ang Kabanang Bayan. Kaya, napakadali na lang pagnakawan ng mga kawatan ng mga politiko. Napansin na ng mga kababayan natin na grabe na ang nakawan sa Kabanang Bayan o nag-utos si Bongbong Marcos. Tigil muna natin yung nakawan.